Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Sadya lamang po namin hindi binanggit ang lugar. Dahil na rin po sa kahilingan ng nagpadala ng liham. Ito po ang kwento. Taong 1989. Kakatungtong ko pa lamang ng high school at dahil nasa probinsya kami, mahaba ang lakarin bago makarating sa paaralan. Hindi pa gaanong konkreto ang mga silid-aralan at halos kahoy pa lamang ang materyales na ginamit sa lahat-lahat mula sa sahig hanggang sa dingding. Tapos ay pinagtagpi-tagping yero lamang ang bubong na meron ding mga butas-butas. Panahong mahirap pa ang lahat-lahat ng sitwasyon, lalo na sa isang mag-aaral na ang iba ay pumapasok ng walang matinong suot, walang sapin sa paa, kumakalamang sikmura, at bayabas o atis na makukuha sa kakahuyan lamang ang tanging baon. Isa lang ang aming guro nung panahon na yun. Siya ay si Sir Mariano Hernandez. Si Sir Mariano ay hindi ganap na lalaki. Medyo may pagkaalanganin siya. Sa madaling salata, may pagkabinabae. Kapansin-pansin yun sa kakaibang kilos niya, na minsan ay nagtataka na kaming mga mag-aaral. Minsan kasi sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, may kung ano-ano siyang sasabihin na hindi namin nauunawaan. Na sa pagkakaalam ko, ay parang mga binabai lamang ang nagsasalita nun. Mahilig din siyang magbigay ng pagkain sa amin. Ngunit hindi ko ito kinakain. Tinatanggap ko lamang. At pagkalabas ng paaralan, ay itinatapon ko ng palihim sa may daanan. Lumaki kasi akong palaging napagsasabihan ng aking mga lolo't lola, pati ng aking mga magulang, na huwag basta-basta kumain ng pagkain ibinibigay ng kahit na sino, lalo na mula sa taong hindi ko lubusang kilala. Bago lang din kasi si Sir Mariano sa eskwelahan at hindi ko gaanong gusto ang kanyang presensya. Hindi ko rin alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko may kakaiba sa kanya. Hindi ko lamang din matukoy-tukoy kung bakit. Sa paglipas ng mga araw, kalagitnaan na yun ng pasukan, namimigay si Sir Mariano ng pagkain. Wala talagang palya. Kada araw siya nagbibigay. Pero ang nakakapagtaka ay sa mga piling estudyante lamang ito ibinibigay. Nung panahon na yun, nasa 18 estudyante kami sa isang classroom. At 4 lamang dun ang kanyang binibigyan. Hindi kagaya nung una. Hindi na lang din nagrereklamo ang iba. Dahil ang paraan kasi ng pagbibigay ni Sir ay kung sino lamang yung may matataas na marka sa bawat examination. Iyong 4 lang din naman ang nangunguna pagdating sa usaping yun. Isang araw, nung uwian na, inantay ko si Lando. Siya ang aking kaklase at matalik kong kaibigan. Kinuusap kasi siya ni Sir pagkatapos ng klase namin. Matapos nilang mag-usap,
ay sabay na naming binaybay ang daan pa uwi. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang magtanong kay Lando. Kasali kasi siya sa 4 na estudyanteng palaging binibigyan ni Sir. Binibigyan siya ng pagkain nakabalot sa dahon ng saging. Wala namang masama dito, Candido. Nagpapasalamat nga ako kay Sir dahil may pagkain ako araw-araw. Alam mo naman, bibihira akong makakain ng ganito. Isa pa, tag-init sa ngayon, kaya wala pang anihan, kaya wala pa rin makakain. Kaya malaking bagay ang binibigay sa akin ni Sir. Iyan ang kanyang palaging sagot sa akin. Ngunit hindi ako kumbinsido na tumutulong si Sir sa hirap ng buhay ng kanyang mga estudyante. Pakiramdam ko, parang may iba siyang pinaplano. Nagpatuloy ang ganong sitwasyon sa klase namin. Bawat matataas ang marka, ay nakakatanggap sila ng pagkain. At madalas yung 4 lagi ang nabibigyan. Minsan ay biniro ko si Lando na baka may gusto si Sir sa kanya o sa kanilang 4. Kasi nga, isang binabae si Sir. Ngunit napagtanto ko rin may mas malalim pang dahilan. Lumakas ang pagdududa kong yun nang mapansin kong may naging kakaiba kay Lando. Nang minsang papunta ako sa taniman namin ng mais, ay may napansin ako sa kakahuyan. Pagkatingin ko, ay si Lando yun. Hindi ako maaaring magkamali. Nang tatawagin ko na si Lando, ay bigla itong tumakbo. Kung kaya't bigla ako nagtaka. Nang aking mapagtanto, hinahabol niya pala ang mga galang manok. Marahil ay upang iulam. Kung kaya't pinanood ko lamang si Lando. Nang mahuli niya ang isa, ay tatawagin ko na sana siya. Nang agad niya itong sinakmal sa liig. At pagkasakmal ay sinisipsip na ito ang dugo. Hindi ako makapagsalita sa pagkabigla. Sa sandaling yun, hindi ko alam kung tao pa ba si Lando o ano nang nangyari sa kanya. Maya-maya pa'y may nahuli pa siyang isa pang manok. At kung anong ginawa niya kanina, ay siya rin ginawa niya ngayon. Matapos sipsipin ng dugo, ay kinain niya ito ng hilaw. Nagkalat pa ang mga tira-tira sa lupa. Matapos makakain ng ilang piraso, ay naglakad na si Lando pa uwi, patungo sa kanila. Nakatago ako ng mga sandaling yun at hindi makapaniwala sa aking nakita. Hindi ko rin malaman kung anong aking gagawin. Kung kaya't sinundan ko siya, palihim. Minamanmanan ko ang kilos ni Lando. Habang sinusundan ko siya, ay bigla itong nawala sa kakahuyan. Nagmanman ako. Ngunit ikinubli ko rin ang aking sarili sa may malalaking puno. Nang maya-maya pa'y lumabas ulit si Lando. At basta-basta na lamang nagwala. Gusto ko sana siyang lapitan upang awatin. Ngunit nakakatakot ang kanyang kilos. Na parang kung may lumapit sa kanya,
ay agad siyang mananakit. Sira-sira ang lahat ng mga tanim na kanyang nadaanan. Dala ng kanyang pagwawala. Maya-maya pa'y nagsisigaw si Lando at halos nagpagulong-gulong sa lupa. Natigil lamang siya nang may marinig na ingay ng isang kambing. Parang nakakita ng pagkain si Lando ng mga sandaling yun at agad pinuntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Nasa bandang unahan at doon nakatali ang kambing. Palihim kong minamanmanan si Lando ng mga sandaling yun. At nanlambot na lamang ang aking mga tuhod nang makita kong sinunggaban ni Lando ang kambing. Nakagaya ng ginawa niya sa mga manok kanina. Sinakmal niya sa leg ang kambing. At walang nagawa ang pagkakakawag ng kambing. Hindi ko na kinaya pa ang aking mga nakikita at nagmamadaling pumunta sa bukirin nila Mang Danilo at Aling Digna, mga magulang ni Lando. Pagdating ko dun, ay wala sila. Kakaalis lamang daw at nagpunta ng palengke. Naabutan ko na naroroon ay si Mang Donato. Siya ang tiyuhin ni Lando. Kung kaya't siya na lamang ang sinabihan ko sa nakita ko kanina. Ngunit ayaw akong paniwalaan ni Mang Donato. Pinaulit-ulit ko sa kanya ang aking mga nakita. At paulit-ulit din ang pagtatanong sa akin ni Mang Donato. Itinuturo ko pa kung saan ko nakita si Lando. Matapos ang makilang ulit na pagkwento at pagtatanong, ay unti-unting nakumbinsi ko si Mang Donato. Pinuntahan namin kung saan ko huling nakita si Lando. Naabutan namin dun na nakapatay na si Lando ng 3 kambing. Isang inahin at 2 maliit na kambing. Gulat na gulat si Mang Donato sa nakita. At walang kaabog-abog nang pinuntahan ni Mang Donato ang kanyang pamangkin. Dala-dala ang lubid. Tinulungan ko si Mang Donato. At habang nilalantakan ni Lando ang kambing, ay agad itong tinalian ni Mang Donato. Sobra-sobrang pagwawala ang ginawa ni Lando. Subalit maganda ang pagkakataling ginawa ni Mang Donato. Hindi na makausap ng maayos si Lando ng mga sandaling yun. At para na siyang isang mabangis na hayop na gustong makawala at gustong manugod sa kanyang bibiktimahin. Nangingitim na ang kanyang mga kuko at parte ng mata. Kasabay nun ay tumutulo ang kanyang mga laway. Napakalagkit nito. Nang matalian na ng maigi si Lando, ay kaagad na gumawa ng paraan si Mang Donato upang walang ibang ganong makakita maliban lamang sa amin. Kungket pinagtulungan namin ang nakataling si Lando na madala sa kanilang bahay. Tinakpan namin ang kanyang bibig upang hindi maglika ng kahit na anong ingay. Binantayan namin siya hanggang sa dumating na galing palengke ang kanyang mga magulang. Pagkadating ay gulat na gulat ang kanyang mga magulang. Sinabi ko agad ang aking nalalaman na sinigundahan naman ni Mang Donato. Sinabi ko rin na baka ang pagkain na binibigay ni Sir Mariano ang dahilan kung bakit nagkaganon si Lando.
Agad na pasugod si Mang Danilo sa eskwelahan. Kahit na walang pasok nung araw na yun. Walang naabutan ni isa, si Mang Danilo. Umuwi si Mang Danilo mula sa eskwelahan at may dala-dala itong bagakay. Pagkalapag pa lamang niya nito, ay nagwala agad si Lando na para bang nakakita ng nakakatakot. Napapalamukos na lamang ng kanyang mukha si Mang Danilo at hindi malaman kung anong nangyayari sa kanyang anak. Humingi ng tulong si Mang Donato sa manggagamot sa aming lugar. Nagkataon na ang lolo ko ay may nalalaman sa gantong bagay. Humingi ng tulong si Mang Donato sa aking lolo na si Lolo Abud. Habang ginagamot si Lando, nasa gilid lamang ako at nanonood. Habang hinahanda nila ang lahat ng mga kinakailangan. Sabi kasi ni Lolo, hanggat maaga pa, ay gawin niya na ang lahat upang maalis ang pagkaaswang ni Lando. Nasa gilid ako at nanonood habang tinitingnan ni Lolo si Lando. Nang maya-maya pa'y nagsalita si Lolo Abud. Inaswang tong anak mo, Danilo. Hinawaan nito ng pagkaaswang. Sambit pa ni Lolo. At bago simulan ang panggagamot, ay pinalabas kami ni Lolo sa bahay na yun. Nanatili lamang na naroroon ay si Lolo, si Lando, si Mang Danilo at si Mang Donato. Maliban sa kanila, ay lahat ay pinalabas ng bahay. Pagkalabas pa lamang namin, mga ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, ay nakawala si Lando at nagmamadaling tumakas. Hinabol nila Lolo, ngunit mabilis na nakawala si Lando. Kung kaya't tumulong na rin kami sa paghahanap. Gamit ang sulo, ay sinuong namin ang kadiliman ng kakahuyan. Ngunit wala kaming makita na kahit na anong bakas ni Lando. Nagtungo na rin kami sa maisan at maging sa bukirin. Ngunit wala pa rin kaming nakitang Lando. Hindi tumigil sila Mang Donato sa paghanap at ganun din sila Mang Danilo. Hanggang sa inabot na kami ng madaling araw. Pasado alauna na, ay hindi pa rin nakikita si Lando. Pinauwi na ako ni Lolo Abud dahil may pasok pa kinabukasan. Hinatid din ako ni Lolo pa uwi. At saktong nakalayo-layo kami sa bahay nang makita namin si Lando sa may sagingan. Nagtatago siya ron habang may kagat-kagat na bagay na hindi ko mawari kung ano. Hinarap ni Lolo Abud si Lando. Ngunit inutusan niya ako na tumakbo pabalik kina Mang Danilo at Mang Donato. Agad-agad akong tumakbo pabalik upang tawagin sina Mang Danilo. Dala-dala ang mga tali at iba pang pwedeng panghuli kay Lando. Ngunit pagkabalik namin, ay gulat na gulat ako kung papanong nahuli ni Lolo si Lando. Agad namang tinalian nila Mang Danilo si Lando pagkadating namin at saka din nila pabalik sa kanilang bahay. Matapos yun ay agad kaming pinalabas ng bahay at isinagawa agad ni Lolo ang panggagamot. Ngunit habang ginagamot, ay sinundo na ako ng aking mga magulang sapagkat gabing-gabi na ay nasa labas pa ako. Kinabukasan, ay saka ko lamang nalaman na huminahon na ang sitwasyon ni Lando.
Pagdating naman sa paaralan, hinanap ko agad si Sir Mariano. Ngunit wala kaming nakitang Sir Mariano nung araw na yun. Sabi ng head teacher ng paaralan, nagpaalam na raw si Sir Mariano at hindi na babalik pa sa aming eskwelahan. Napansin ko rin nung araw na yun ay hindi pumasok ang 3 pa naming kaklase. Yung mga madalas bigyan ng pagkain ni Sir Mariano. Pagka-uwian ay sinadya ko sa kani-kanilang bahay ang mga lumiban kong mga kaklase. Paakyat pa lamang ako ng bundok sapagkat isa sa mga kaklase ko ay doon nakatira. Tanaw ko na ang nagkukumpulang tao sa kanila. At pagdating ko doon sa mismong bahay, nagkakagulo ang lahat. Sapagkat kagaya ni Lando, ay naging aswang din ang isa ko pang kaklase. Hindi ko na halos mamukha ng kaklase ko sapagkat gulo-gulo na ang buhok nito. Wala na ito sa kanyang sarili. At kagaya ni Lando, naglalaway ito ng ubod ng lagkit. Hindi rin malapitan sapagkat nangangagat, nangangalmot. Bukod dun, nabalitaan ko rin ng 2 ko pang kaklase ay ganyan din ang kinasapitan. Yun ang naging bali-balita nung araw na yun. Hindi na maaawat sa pag-aalala at pagkabahala ang kani-kanilang mga pamilya. At kagaya ng nangyari kay Lando, ay naging marahas pa raw ang mga kilos ng aking mga kaklase. Nung araw ding yun, ay tumawag na rin sila ng manggagamot. Ngunit hindi naging madali ang panggagamot sa 3. Hindi ko na alam kung ano pang nangyari sa aking mga kaklase sapagkat patakip silim na nun at patakbo ko ng binaybay ang daan pa uwi. At baka hinahanap na ako nila lolo. Ngunit habang naglalakad ako sa may kakahuyan, ay napansin kong may taong nagtatago sa may kawayanan. Dala ng aking pagiging mausisa, ay sinundan ko ito. At nagsimula na rin itong umalis. Mabilis ang lakad nito. Nahihirapan akong masundan. Ngunit nang mapansin niyang sinusundan ko siya, ay napalingon ito sa akin. At dun ko siya namukaan. Si Sir Mariano. Nang makilala ko siya, ay bigla itong nagtatatakbo patungo sa kakahuyan. Bigla akong nakaramdam ng takot ng mga sandaling yun. At saka ko pa lamang napagtanto na baka ako ang pagbalingan ni Sir Mariano. Agad-agad akong nagtatatakbo pa uwi. At humahangos na nakauwi sa bahay. Wala si Lolo Abod sa aming bahay pagkadating ko. Ayon sa aking mga kapatid, naroroon daw ito kina Lando. Kung kaya't tinungo ko dun si Lolo. Pagkadating ko, ibinabantayan ni Lolo ang kalagayan ni Lando. At sa kabutihang palad, sa awa ng may kapal, ay unti-unti nang naging normal ang kilos ni Lando. Noong mga sumunod na araw, ay kumalat din ang balita na napagaling ng manggagamot ang mga kaklase ko pang nahawaan din ng pagkaaswang. Dun ko lamang napagtanto at dun ko lamang din lubusang naunawa kung bakit araw-araw na lamang kaming pinaaalalahanan
na huwag basta-basta kumain ng mga pagkain bigay ng kung sino-sino, lalo pat hindi namin kakilala. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong i-shoutout ng happy birthday po kay Mama Susan Pueblos. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Pareño family. Diyan po sa may Mandaon, Masbate. Shoutout po. Shoutout din po sa Villaruel family ng Bulacan at Katmon Boys ng Makati. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo City. At kay Enan, FJ at Jewel. Shoutout sa inyo dyan at galingan nyo at sipagan nyo ang pagpapakain ng mga manok ni Boss Fernando. Shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bong Layog ng Sinabakan, Candelaria, Zambales. Shoutout din po kay Manong Erning ng Radio Room sa TCPS. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jun Tupas. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Rohan Conlu. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jonah Rose Muescan. Shoutout din po sa Gonzales family. Shoutout po sa inyo, Boss Bobby. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Tuble. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time mo kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss. Shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po.
Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May tayo po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Reyna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.